Ako pala si First Lieutenant Tristan P. Paltongan, PMA graduate of class 2021. Currently assigned here as platoon leader dito sa 3rd Scout Ranger Company. Bali may share akong mga dalawang story during my seat as the platoon leader dito sa 1st Scout Ranger Battalion. Bali yung unang war story ko is way back 2023 dito sa area ng Pagalungan, Maguindanao. Wherein yung unang target namin doon is na-infoan kasi na doon si mga Dawla Islamiyah, ISIS-inspired group na bomb maker na si Sibud. At yun yung target namin that time. So it was March that time ng gabi, mag-LD kami ng 2400. Kasi may hit time kami na dapat before mga 04 or 0500 nasa target area kami ng sa may bahayan nila dyan sa marshland ng Pagalungan, sa may Ligwasan Marsh. Bali pagka LD namin that time, akala namin maganda yung daanan kasi may nag-guide sa amin na taga-kabila na mga members ng MILF na nag-request sila na mag-guide kasi since alam nila yung area. Sila yung nag-lead sa amin noon that time. So, una, maganda yung daanan. Ngayon, habang tumatagal, mga alas 2 na ng umaga, kala namin ma-hit time na namin yung alas 4. Medyo nabalaho kami. Nasa vehicle ba kayo? Pwede bang ikwento mo yung terrain, yung Pagalungan? Yes, sir. Ikwento mo yung terrain and then actually enemy situation din para mas Tristan, mas ma-appreciate ng ating mga viewers. Yes, sir. Bali, yung papunta dun sa target area sa Pagalungan, bumaba na kami sa may isang barangay doon sa may Dato Montawal. And from there on, mga ilang clicks, mga less than 10 clicks, naglakad na kami para i-hit yung target. Yung unang lakaran noon sa area na yon is mga maisan lang yung plantation doon, sir. Tapos may mga nadaanan kaming mga bahayan ng mga civilian, which is hindi naman sila affiliated sa target. Hanggang naabutan namin yung isang creek line, river, malawak siya na river, na kailangan namin na magsakay ng bangka, sir. After pagtawid namin doon sa kabila naman na land, sir, is doon na nagsimula na yung mga daanan naging marshland na, sir. May mga maputik, tapos mamaya lumulubog na yung tropa. Kaya parang naging na-short yung kwan namin, sir, yung hit time namin doon sa target area. So habang papunta na kami doon sa kwan na, sir, mga anong oras na, sir, mga alas 5 na, sir, nag-halt na kami doon sa isang bahay, sir. Kasi naupian na ng sniper kasi, sir, na may mga nakikita silang mga tao. Pero negative kung may armas o wala. From that position pa, malayo pa yung target area namin, sir, mga 2 to 3 clicks, sir. So habang ako na yung ginawang leading dun, sir. Actually, ako yung nasa tailing section. Ngayon, ako na yung ginawang leading section dun, sir. Para yung dalawang section na kasama ko, sir, is sila yung over kung sa atin is payong sa amin, sir, habang nagko-cross, sir. Since yung area kasi dun, sir, is open. Open siya, walang cover. And yung mga pwedeng cover lang dun is yung mga bahay na ginawa ng mga taga dun. And pagitan lang doon sa mga bahay na yun, tapos sa amin is may medyo malawak na creek line na mga 10 meters yung lawak niya. So para maka-proceed na kami doon sa target area, ako na yung pinaleading, sir. Habang nasa open kami kasi nasa bahay yung dalawang section, may naupian silang mga armado. Mga armado doon. And binilang ng sniper na mga 5 sila, sir. 5 sila kukumpulan dun sa isang bahay dun sa kabila. And at the same time, nag-evacuate na yung mga civilian. So that's the point na sinabi ng mga guide na namin, sir, positive na yan kasi andyan na sila. Nag-evacuate na yung mga tao dyan. Abang-abang lang kayo dyan. Andyan lang sila na nakaamang lang, sir. So kami, ginawa namin sa utos ng CEO ko, continuous movement kami habang sila nagpapayong. And eventually, binugaan nila yung mga armado. And habang naglalakad kami, napahold kami dun sa may concealment,
Kasi mga tall grass lang yung mga cover doon at walang iba ng cover, concealment lang yung meron. Doon na nagkaroon ng encounter doon sa kabilang section. Habang kami na pa-halt, kinontinue movement namin. Pagka doon, may pumitik sa amin na malayo na kalaban, mga 150 meters, na upian namin na nasa concrete house. Doon sa unang volume of fire nila, is natamaan yung isang tropa ko, na wounded siya dito sa may left arm niya. Kasi habang nagmo-move kami, yun yung natamaan, siya yung lead scout namin. So natumba, ngayon nagsitamlingan na kami, flat on the ground na kami kasi wala nang cover. Buti na lang dun sa medyo 5 meters lang sa harapan is may maliit na pilapil. Yung tawag dito sa Pilipino pilapil, yung may konting lupa lang na nakakolekta. Doon na kami nag-ipon na isang section. So parang yung tsura namin doon para kaming hito na iniiwasan na lahat ng mga bala ng kalaban. At the same time, yung sniper ko, na reposition ko doon sa mas magandang position, hindi rin siya makapwesto kasi nung nag-reposition siya, muntikan na din siyang natamaan ng kalaban. Nag-backtumbling siya patalikod papunta sa amin. So yung that time na bagbagan, pinasupport na kami ni company commander namin ng RGL, yung revolver, para ma-suppress lang yung putok ng kalaban. So nung medyo tumahimik na, nung pagtayo namin para upihan na namin sa nagposisyon ulit ng kalaban, may pumitik na naman sa amin. So parang nag-alanganin na kami sa pwesto namin doon sa area na yun. At may wounded pa kami. Habang tinetender yung wounded namin, dahan-dahan na ine-evacuate yung gamit niya, kasama na yung wounded namin. And at the same time, yung kasama namin na guide na MILF sana is natamaan din siya, which is hindi namin namalayan na namatay na pala dun sa likuran lang namin. Kasi yung pagputok dun sa harapan namin, dumaan din yung mga bala nila sa likod namin, naramdaman ko din yung hangin. Hindi namin in-expect yung kasama namin din na MILF, namatay din. Nagpapatulong yung isang kasama niya na i-recover namin yung katawan niya. So habang pinuputokan kami, gapang na yung isang inutusan ko na tropa na itali niya yung paa niya para lang may ihila namin papunta sa location namin na may cover lang, na maliit na cover. So during that time, recover namin, tapos nagtawag si S3 sa amin, tapos si CO namin that time na mag-atras kami kasi mag-release sila ng artillery. Which is, I remember that time, sinabi nila na magbibigay sila ng 105 and kakarating din yung unit ng Atmos na 155. So evacuate kami na lahat na isang buong section, takbuhan kami. Nung nauna na yung wounded, saka kami sumunod habang na-evacuate yung wounded. Sinusuppress pa rin lang namin yung nakatagong kalaban doon sa kapila lang. At the same time, nung tumahimik na, doon na kami withdraw papunta doon sa dating location namin na kasama namin yung dalawang section. So during that time na doon na binigay yung mga call for fire na call ng CO namin. Sila na yung nag-FO. Maganda naman yung tama niya, lalo yung 155 na yun is kahit 500 meters na kuha niya man yung mga dinidescribe namin na target area. And sobrang lakas pala nun. Yung 155 na yun na parang lumilindol. Kasi malapit lang kami doon, tapos nakita namin yung ng impact niya, pupunta sa amin yung mga putik. Kaya yun yung very close na nakita namin na makapumutak yung mga 105 tapos 155. So yung kwan doon, tapos nag-request kami ng air support sana para isunduin yung casualty namin na wounded. Nag-negative yung division. So yung ginawa namin is, binuhat namin yung wounded na yun, kalayo ng mga 6 clicks na grabe kainit, tapos grabe yung walang tubig. Kung saan na dried siya na area, marshland siya although, pero madumi man yung mga tubig. So yung experience ko that time, yun yung una kong, kahit na-encounter na ako nung una, yun yung first time ko na uminig yung tuhod ko. Nung putukan kami that time na walang ka-cover-cover, tapos ramdam mo talaga yung mga tumadaan yung mga bala sa
sa akin nga dito may sa malapit sa tenga lang eh, tapos yung iba sa ulo. Pati yung tropa sana na i-assault niya lang sana yung doon sa may isang bahay na i-assault sana namin is hindi kaya kasi ramdam niya din na may pumuputok doon sa dumadaan na bala sa kanya, kaya hindi namin talaga ma-clear yun. Kaya yung ginawa ng CO namin, pinabomba. Kaya doon yung experience ko na sobrang nginig ng tuhod ko, tapos napaisip ako na parang kalma ko lang yung sarili ko kasi yung inisip ko nga ako yung nagdala dito sa section na to, alangan na ako yung unang matakot. Dapat ikaw yung tinitignan ng kasi nakita ko yung tropa, tinitignan nila ako. Medyo napatahimik ako konti, naghinga lang ng konti. Tapos doon ako nagbigay na naman ng plano, decision para paano i-maneuver sana yung kalaban. Pero due to the harsh terrain nga, yung napuntahan namin doon, is alanganin talaga. Kahit yung mga team leader ko na, mga section sergeant ko, nag-recommend na sila na kung pwede na lang sir, sabi nila sa akin, withdraw na lang tayo balik sa kabilang section sir, kasi hindi natin alam kung ano nang meron dyan sa bahay na yan sir, kasi madami sila dyan, tapos open sila, mga 150 meters pa yun, hindi na namin kayang i-push. Kaya hindi naman sa masama na mag-withdraw, kailangan namin mag-withdraw kasi may na-wounded na, tapos may napantayan pa kaming kasama na yun yung binuhat-buhat din namin, kasama namin na guide. So during that time, maganda naman yung call ni CO namin, pinabomba. Kinabukasan pa nila na clear yun kasi inantay pa talaga nila na sigurado cleared yun. Kaya pagka-clear nila ng umaga, may mga markings na, may mga doon yung bakas ng mga bala. Tapos at the same time, na-recover din nila yung mga AED. Which is siguro ganun yung plano sa kalaban sa amin, kung i-clear namin nila diretsuhin yun. Pwede nilang ipasabugin yung IED habang malapit pa sila. Pero fortunately, kinaumagaan na cleaner, ni-recover na lang yung mga IED, actually mga 4 or 3 yun. Makita naman yung mga trackings nila. Kaya suspetsya namin is, doon sa area na yun, walang kalsada yun. Yung river lang mismo yung mga daanan nila, nagpanbot lang sila. So during that time, narinig namin yung panbot namin, narinig namin doon sa location namin nung during encounter. Siguro yun yung time na nag-withdraw sila na padahan-dahan. Kasi hindi naman na nasayang yung operation namin doon since naka-recover na ng mga IED. At the same time, according sa intel sa human, is may 2 ang namatay sa side nila, tapos may 2 wounded. And eventually, after a few days, in connection sa encounter na yun, may nag-surrender din na 2 sa adjacent unit na namin yun na batalyon. Kaya yung experience ko na yun, hindi ko rin makalimutan. Tapos yung hirap kasi na magbuhat ng wounded, na nag-aaray na yung tao. Tapos uhaw na kami doon, may pack pa kami. Lahat ng mga nakibuhat na nga ako ng gamit para makondin yung tropa na mais lang nila yung pagbuhat nila sa wounded. Kasi kahit anong galaw mo yan, mag-aaray yan at mag-aaray. Tapos minsan pa yung tropa na wounded, parang mukhang nagpe-faint na siya. Yung pinipilit na lang namin gisingin. At hindi naman kumpara kung sa yung mga body count kasi minsan kahit na buhatin yan, hindi naman nag-aaray kaya wala ka ng kwandin na buhatin mo lang. Pero kung sa wounded kasi, mag-aaray yan. Tapos mamaya, nagsasabi na siya na baka hindi kaya. Fortunately naman, buto lang naman yung natamaan dito sa kamay niya. And now, naka-recover naman siya. Bumalik naman siya sa company CP. Naman na doon. Makabuhat-buhat na siya. So yung experience na yun, hindi ko rin maalam talaga kung paano ko mapakita sana na itsura namin. Hito, puro putikan, pati cellphone ko, mga cellphone namin covered na ng putik, radyo. Hindi namin ma-describe, pati yung ibang baril namin, hindi na makabaril kasi nakuha na ng putik doon sa dinapaan lang namin para hindi lang kami matamaan lang ng bala ng kalaban na nakaabang lang pala sa amin that time. So yun yung sa hindi makalimutan ko na experience dito sa area ng Pagalungan at Dato Montawal. Kasi Tristan, ano to, no? Na-encounter ka na dati nung test mission nyo, pero Yes, dito sa Central Mindanao, yan yung welcome remark sa'yo, di ba? Yes, sir. Yan yung ano. So,
Ang daming firsts dyan sa'yo. Yes, sir. So, yung unang firsts mo dyan, yung bagbagan kayo tapos talagang para kayong hito, walang cover. Yes, sir. Anong feeling nun? Yung feeling nun, sobrang nervous, sir eh. Kaya nasabi ko kanina, sir, nanginginig yung tuhod ko na kahit nakadapa na, nanginginig pa rin yung tuhod ko. At pati yung tropa din, nagtingin sa akin na, ano sir, anong gagawin namin? Doon yung nagpan yung isip ko na feel ko na nanginig yung tuhod ko, meaning, na to, takot na to. Pero iniisip ko pa rin, sir, na ako yung nagdala dito, alangan na ako yung una dito na matatakot, sir. Kaya sabi ko, pikit lang ako konti. Dito tayo. Wala ka nang magawa. Basta i-decide mo na kung ano yung mga magiging decision mo. Kaya yun, sir, nag-request ako ng RGL. Binagbagan namin ng mga cruiser namin. Tapos eventually, nag-okay na yung nag-call for fire si CO namin. Back out na kami dun, sir. Nag-withdraw na kami back to the position ng dalawang section. At doon na namin nakita talaga yung paano yung tatak ng 105 na kalapit lang namin, sir. Yung 105 kasi, sir, pagitan lang namin kasi doon sa isang pumutok na grupo ng kalaban sa kabilang ilog. Pumapatak doon yung 105. Kita namin din yung damage niya. Kaya po tumatalsik din sa amin, pati yung 155. Lalo na? Yes, sir, na lumilindol pa na habang pagka-impact niya. Kasi medyo malapit na lang kami doon. Pero binugaan pa rin ng artillery. Kaya doon na nagsimula na, naglaylo na yung kalaban. Siguro nag-withdraw na sila na patakbo. Kasi wala na kami makita doon sa kabila. Sir, kasi puro bahayan na kasi sa front niya. Kaya hindi na namin na monitor sana kung saan yung withdrawn nila. Pero expect namin na withdrawn talaga nila doon is pupunta lang sa southwest yun south or southwest. Sinundan lang nila yung ilog doon sa tabi kasi may trail pa doon. Lalabas yun doon dito sa area ng SPMS. Yun yung naging assessment namin during that time. Although wala kaming nakuhang body count, may nakuha kaming mga AED and other war materials, sir. And according to human, may dalawang namatay sa kanila and dalawang wounded. Tapos may dalawang nag-surrender. Yun yung parang experience ko na near death naman kasi naramdaman ko din pala. Hindi. Sige, yun. Second experience mo kasi yung nga, na-encounter ka na dati. Yes, sir. Pero anong experience ng mga, anong feeling mo yung mga near death na yung parang hinahagingan ka na ng bala? Ano ka, very young lieutenant ka pa nun. Yes, Second Louis, di ba? Yes, sir. Iba yung feeling kasi iniisip ko pa doon. Pang bata pa ako na wala pa dito sa mundo. Anong kwan ko ba doon, sir, is parang iniisip ko pa rin na kung gusto mong mabuhay, dapat mag-cover ka na lang. Tingnan mo na lang yung tropa. Ganun na lang yung iniisip ko pa, sir. Kasi bagong report ako noon, yun yung advice lagi sa akin dito sa unit na to na makinig ka lang sa senior na tropa. Alam nila yung gagawin nila sa'yo. Thankfully, andun yung mga tropa din. Na sila din yung nagpa-remind sa akin na, sir, dito ka na, mag-cover ka na. Kasi nakita din nila ako, sir, na napadapa lang ako kasi hindi ko na alam saan pupunta dahil sa mga bala na dumadaan. Talaga, yung, for the benefit ng mga, ikaw kasi yung youngest so far ko na na-interview, for the benefit ng mga sumusunod sa'yo, yung paano i-manage yung fear, yes, sir. Yung mga ganon ba na, tipo, ano yun hindi mahinahon na pag-welcome sa iyo yun yes, di ba? Ng battlefield, di ba? Yes, paano i-manage yung fear, yung mga ganun na yes, sir. ito ganito gawin. Yes, sir. Bali during that time na puspusan na ng bala, niisip ko na lang kasi naramdaman ko dumaan sa akin. Minanage ko na lang, sir, na paano to sabihin, hindi naman sa wala akong may nauso kasi mga anting-anting na sabi ko, nananalangin na lang din ako. Nagpanalangin ako, sir, na sana matapos na to, sana walang natamaan. Gano-gano na lang ako, sir. Tapos yun nga, sir, yung nasabi ko kanina, pumikit ako muna ng ilang segundo para kalmahin ko lang yung sarili ko.
Kasi ngayon yung nagpaparemind sa akin na ikaw yung nagdala dito. Dapat ikaw din yung tinitignan ng tropa. Alam nga na ipakita ko din kasi yung pan ko din sir, as officer din. May tabak pa. Ipakita ko din na matapang din ako na concert. Kaya doon ko na overcome din na nung napakalmo ko na yung sarili ko, doon na ako nag-concert, bring back na sige, bagbagan pa natin, bagbagin. Kaya yung sabi nila noon sir na yung amoy ng yung tunog ng bala mo tapos yung amoy ng pulbura mo sir. Parang ganun din sa akin na ma-concert eh. Ganun na parang tatapang ka talaga doon sa Ganun ba? Proven ba 'yon? Proven ba na sa experience ko na yun na nag-alanganin ako sir. Proven talaga yun na parang tatapang ka talaga ba. Tapos marinig mo din yung cruiser mo na yung especially yung 60, yung K3, tuloy-tuloy din yung putukan. Lalo na yung mga M203 tapos yung RJL namin na si na-outnumber mo na yung kayo na yung may fire superiority sir eh. Kaya tumigil na yung putukan ng kalaban sir. Doon kami nakabawi. Assault sana namin, kaso nagsabi na sila na may request na ng for artillery. Kaya pina-back out na lang kami sir. Withdraw na lang doon sir. sige, ano naman ang feeling? Detalya natin yung feeling naman yung nawa 105 at 155 kasi medyo what a feeling din yun di ba? Yes sir. And ano mo to sa mga bagong tenyente, di ba? Anong feeling nun? Yes sir. Sa feeling naman nun, syempre malapit na yun eh. Nakakatakot din kasi yan eh. Alam ko yung feeling na yun. Yes sir. Rinig mo pa na pababa na ganun yung kanya tapos boom, magyanig yung ground tapos may konta tatalsik sa iyo yung mga putik-putik, bato-bato. Lalo na yun na may natamaan pa na bahay, may mga yero-yero pa na nagsitalsikan. Pero medyo malayo na sa amin yun kasi yun yung time na yun din yung gusto kong i-share. Doon sa nagpesto namin, doon din pumatak yung 105 na unang tatak sana. Which is dapat 150 meters pa forward doon sa may position ng kalaban. Doon yung unang tatak kaya nagpa-adjust yung CO namin. Sabi namin kung andun pa tayo, wala na talaga tayo doon. Ganun na lang yung lukuan namin sa tropa para parang gino-joke na lang namin yung nangyari kasi para mawala na lang yung takot sir. Yun, ramdam mo din yung parang shockwave bata yun ang tawag doon na mapatulak ka din konti. Tapos kaya ni-require pa kami na magkiblar. Kahit sobrang init, nakakiblar kami doon kasi tumatalsik sa amin yung mga putik, bato. Tapos mga, kung ano man mga shrapnel na galing doon sa tatak ng 105, tapos yung 155. Yung pagka-clearing doon sa 105, especially sa 155, kay bagong kwan yun sir, yung lalim niya, parang isang tao yung lalim niya, tapos malawak din yung impact area niya sir. Kaya sabi ko, okay lang pala na lumayo kami dun sa nagpestuan namin kasi kami talaga mapulbos dito. Yun yung sabi namin nun sir. Yung ano naman, di ba, tinuturo sa academy, tinuturo naman kung ano ang kalaban, ano itsura ng kalaban. Pero nung una kang makaramdam ng bagbagan sa ganyang kalaban, ano yung sumagip sa isipan mo? Yung, di ba? Very, ano sila? Basta, paano mo i-describe yung ganon? Very kwan sila sir. Nakita namin nung una may nagsitakbuhan pero mahaba yung buhok. Tapos yung iba may short hair. Tapos nagmix pa kasi sa civilian kaya hindi namin in-encounter to nung una sir kasi may mga civilian. Ngayon na nung ganun pala, nagsi-withdrawn sila sa bahay nila. Sila na pala yung nagposisyon sa amin na kwan. Inantay lang din nila yung mga kasama nila na civilian doon. Yung mga kalaban doon, hindi siya basta-basta na nag-withdraw kasi puspusan sila eh, na putok ng putok din. Ayaw din nila mag-withdraw kahit grabe din yung putok namin sa kanila. Di kalaunan na lang nung na-deploy na namin yung RJL tapos mga M203, saka lang sila tumahimik dun sa putukan na yun. Kasi baka na sabi nila na hindi nila kaya pero basing sa experience na yun kasi ilang oras na kami dun na nakababad sa marshland na yun eh. Kasi 6 o'clock kami na-encounter, mga 3 oras. Nandun lang kami nakababad na nagpuputukan, palitan lang ng putok. Ayaw talaga nila mag-withdraw. Yun lang, nung na-deploy na lang yung mga ibang asset, saka lang sila humina, tapos hindi na sila nagpapaputok. And eventually, sa afternoon na yun. Kasi prior pa dun sa withdraw namin, dun din nagkuhan ng Super Tucano.
Doon din na sila nagpatatak maliban sa 105, 155. Ay, Super all-star Tucano cast pala din sa encounter mo na yan. May Super Tucano ka, may 155 ka, may 105 ka. Yes, sir. Talagang ano ah. Yes, sir. Pero during that time na nakuha na yung Super Tucano, sir, pa-withdraw na kami doon, sir. Tapos nakita lang namin na sila naman yung dumaan. Eh, yung nag-FO naman din doon, yung CO lead namin na naiwan. Pina-withdraw na lang kami. Yun yung utos niya, sir. Winidraw na lang namin yung kasabahan namin. Habang nagbagbagan sila doon sa kabila. Yun yung ko nun, sir. Yung sa atin, it's much emphasized sa training natin ang rules of engagement eh. Yes, sir. Diba? And yun din yung exposure mo sa major exposure mo sa paano i-observe ang rules of engagement. Yes, sir. Yan, walang madadamay na civilian. Civilian, sir. Ano naman yung ano mo doon? Anong learnings mo doon sa unang yung ganon na yung nga ang sarap nang bumira pero may civilian, may Yes, ano yung diba? Emphasize yan sa training kasi ng Yes, sir. army, armed forces. Tinuruan man tayo na during combat engagement is wag natin sana yung unang-unang pumasok din na isipan ko kahit nag-mix na sila yung doon sa mga civilian pang babae pa. Di na namin na binugan kasi mahirap na madami sila. Wala naman sila sa opinion ko bilang officer din. Wala din silang kalaban-laban diyan sa nangyari na yan. Although kapamilya nila yung mga nandun na involved. Hindi ibig sabihin na involved din sila since una sa lahat wala naman silang armas. At the same time, hindi sila lumaban. Sila pa yung nag-evacuate. Maliban na lang kung sa kalaban mismo na yun talaga sila yung bumabaril sa amin. May nabundet pa na kasamaan namin. Pero sa rules of engagement naman, anong involvement ng civilian diyan sa gulo na yan? Kaya dapat hindi natin isama kasi nadadamay lang sila, sir. Nadadamay lang sila. Hindi wala silang kalaban-laban. Yun lang yung ko sa rules of engagement, sir. Civilian pa rin ng mga yan. Kahit na kasi tao pa rin tayo, sir. Hindi naman natin enjoyment yung makita na may pinapatay na iba na lalo kung hindi sila involved sa ganyan na labanan. Yun yung mga sir. Kasi ngayon, Gold Crosser ka na. Yan, Gold Crosser. Pero yan yung next episode mo. Pero Yes, sir. yung itong first episode mo na ito yung nice welcome sa'yo ng Central Mindanao Battlefield. Bilang isang young officer, paano yung motivation mo? Tumindi ba? I mean, young graduate ka. Yes, sir. Tumindi ba because of this experience na in a way, positive naman siya, di ba? Yes, sir. Although talagang lahat ng raw power ng giyera, nakita mo sa itong sir. una mo. Yes, sir. Ano yung mga learnings mo doon bilang isang young officer na yan, ito yung una kong talagang hindi ito maliitan, parang ganun. Yes, sir. Learnings ko lang naman dun, sir, is di talaga sa akin lang, sir, sa opinion ko is mabilis yung buhay pala ng tao, sir. Lalo na may namatayan kami. Hindi nga pagtitingin namin sa likod, yan pa siya. Pero nung pagtingin namin ulit, wala na pala siya. Nakaplat na siya, sir. Tapos yung learnings ko din, sir, is we learn from the experience of others din, sir. Especially to the tropa natin na matagal na sa serbisyo mga yan. Sila din yung nag-guide sa akin kung paano gawa yung mga trabaho na yan bilang isang combat officer. Yun lang yung makon ko, sir. Kasi minsan, before naman ng operation, magkukwentuhan din ng mga yan Kwentuhan ko, kasama ko dun sa campus, sir, kung walang ginagawa. Is nagsishare din sila ng experience, parang may mapulot ka din sa kanila, sir. Yun yung mga ko sa learnings ko sa combat. Kahit na tiniti ako, may officer ako, may tabak ako, is we still learn from the experience of others para hindi yun nga, sir, yung sinasabi na matulad sa iba na nawalop sila, ganun, sir. From them, sir, thanks to them, is doon ko nakuha lahat ng mga natutunan ko dito sa bilang pagiging isang officer, combat officer. Specifically dito sa unit na kung saan ako ngayon. Yun yung mga ko, sir.